Ang masangsang na amoy ng nabubulok na basura ang unang gumising sa kanyang mga natutulog na pandama. Mabigat ang kanyang talukap at may matalas na kirot sa likod ng kanyang ulo. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit isang madilim at malabong paligid lamang ang kanyang nakita. Saan siya naroroon? Dahan-dahan, sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit naramdaman niya ang mahigpit na pagkakatali sa kanyang mga pulsuhan. Isang pamilyar na lambot. Ang sutlang alampay na ibinigay sa kanya ni Andre para sa kanyang kaarawan. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib, puno ng pagtataka at takot. Sinubukan niyang bumangon. Naramdaman niya ang basa at malagkit na lupa sa ilalim ng kanyang likod. May tumusok na matigas na bagay sa kanyang tagiliran. Nang sa wakas ay luminaw ang kanyang paningin, isang nakasusuklam na tanawin ang bumungad sa kanya. Mga bundok ng itim na plastic bag, mga basag na bote, mga sirang kasangkapan, at mga nagkalat na tira-tirang pagkain. Isang basurahan. Itinapon siya sa isang basurahan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, kasabay ng pagbabalik ng alaala kung paano siya napunta sa lugar na ito. Kanina lang, nasa loob siya ng marang niya at malinis nilang mansyon. Ang mansyon na itinayo ng kanyang yumaong asawa. Ang mansyon kung saan pinalaki niya ang kanyang nag-iisang anak na si Andre. Naglalakad siya sa pasilyo patungo sa hardin nang marinig niya ang mga bulungan mula sa silid-aklatan. Boses iyon ni Marina, ang kanyang manugang, at ni Edgar, ang kanilang pinagkakatiwalaang family driver. Sigurado ka bang walang makakaalam nito, Edgar? Mahinang tanong ni Marina. Ang boses na yon, na laging malambing kapag kaharap si Andre, ay mayroon na ngayong talim ng kaba. Ako ang bahala, Ma'am Marina. Gaya ng dati, direktang mapupunta sa account ng Shell Company ang pera mula sa Amelia's Fund, walang makakahalata. Amelia's Fund, parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Donna Estela. Ang pondong yon ay sagrado. Itinatag niya iyon para sa alaala ng kanyang bunsong anak na si Amelia, ang kapatid ni Andre na pumanaw dahil sa isang malubhang karamdaman. Dahan-dahan siyang sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Edgar na nakatayo sa likod ni Marina. Ang mga kamay nito ay nakahawak sa baywang ng kanyang manugang sa paraang hindi nararapat. Hindi na nakapagtimpi si Estela. Itinulak niya ang pinto. Anong ibig niya sabihin nito, Marina? Nanginginig niyang tanong. Gulat na napahiwalay ang dalawa. Ngunit ang gulat sa mukha ni Marina ay mabilis na napalitan ng isang malamig at mapanganib na ngiti. Ang nangiting hindi pa niya kailanman nakita. Ah, narito pala ang Reyna. Sarkastikong sabi ni Marina. Mukhang narinig ninyo ang hindi dapat marinig, Mama. Paano mo nagawa ito sa amin? Sa alaala ni Amelia? Halos pabulong na sabi ni Estela. Ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha. Tumawa si Marina, isang tawang walang kagalakan. Huwag kayong mag-alala, Mama. Hindi naman malalaman ni Andre. Masyado siyang abala sa pagpapayaman para pansinin ang ganitong kaliit na bagay. Sasabihin ko sa kanya ang lahat. Pagbabanta ni Estela, sinusubukang magpakatatag. Biglang nagbago ang anyo ni Marina. Nawala ang nangiti at napalitan ng purong galit. Sa tingin ninyo ay maniniwala siya sa inyo? Isang ulyani na matanda laban sa kanyang pinakamamahal na asawa? Huwag kang maging katawa-tawa. Lumapit si Marina. Edgar. Utos niya, hindi inaalis ang tingin kay Estela. Hawakan mo siya. Nag-atubili si Edgar, ngunit isang matalim na tingin mula kay Marina ang nagpatinag sa kanya. Hinawakan ni Edgar ang mga braso ng matanda. Marina, ano ito? Bitiwan ninyo ako. Nagpupumigla si Estela, ngunit ang kanyang lakas ay wala laban sa lakas ng mas batang lalaki. Kinuha ni Marina ang sutlang alampay mula sa leeg ni Estela.
Ang mismong alampay na hawak-hawak niya ngayon. "Patawarin mo ako, Mama," sabi ni Marina habang tinalian ng kanyang mga kamay. "Ngunit sagabal ka sa aking mga plano." Ang huli niyang natatandaan ay ang matigas na pagtama ng isang bagay sa kanyang ulo at ang madilim na ngiti sa mukha ng kanyang manugang bago siya lamunin ng kadiliman. Ngayon, narito siya, itinapon na parang basura. Ang kirot sa kanyang ulo ay walang-wala kumpara sa kirot sa kanyang puso. Hindi ang panloloko ni Marina ang pinakamasakit. Hindi ang pagkakanulo ni Edgar. Ito ay ang katotohanan sa mga salita ni Marina. Kahit kailan, hindi maniniwala sa'yo si Andre. Alam niyang totoo iyon. Ang kanyang anak, ang kanyang Andre, ay nabigani sa pagmamahal ni Marina. Matagal na siyang hindi pinapansin. Matagal na siyang tila isang muebles na lamang sa malaking bahay na yon. Isang obligasyon. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang katawan. Ang pag-asa ay dahan-dahang nawawala, tulad ng liwanag ng papalubog na araw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaan ang sarili na maanod sa kawalan ng malay. Habang unti-unti siyang nilalamon muli ng kadiliman, isang anino ang tumabon sa kanya. May isang taong nakatayo sa kanyang harapan. Nasa gitna ng isang matinding negosasyon, si Andre Mura nang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng makintab na conference table. Isang sulyap lang ang ibinigay niya rito bago muling ibinalik ang atensyon sa mga taong nasa kanyang harapan. "Ang final offer natin ay 300 million, mariin niyang sabi. Ang boses ay puno ng awtoridad na nagpapatahimik sa buong silid. Take it or leave it. Ang mga bintanang salamin mula sa sahig hanggang kisame ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Mora Tower ay nagpapakita ng nagmamadaling tanawin ng syudad sa ibaba. Ito ang kanyang kaharian. Bawat gusali, bawat ilaw ay paalala ng kanyang tagumpay. Nagpatuloy ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi niya na ito pinansin. Matapos ang ilang sandali ng tensyon, tumango ang isa sa mga investor. "Deal, Mr. Mora." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Andre. Ang pakiramdam ng panalo. Ito ang nagpapatakbo sa kanyang dugo. Matapos ang pakikipagkamay at pag-alis ng mga bisita, naiwan siyang mag-isa sa malamig na conference room. Doon lamang niya kinuha ang kanyang cellphone. "Mahal ko." "Si Marina," sinagot niya ito. "Hello, mahal. Pasensya na, I was in a..." "Andre?" Putol sa kanya ng nag-aalalang boses ni Marina. "Si Mama." "Wala siya rito." Kumunot ang noo ni Andre. "Anong ibig mong sabihin na wala siya dyan?" "Umalis siya kaninang umaga. Akala ko ay magpapahangin lang sa hardin. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik." Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Nagtampo na naman yata. Napabuntong hininga si Andre at isang bahagyang inis ang kanyang naramdaman. "Hayaan mo na muna, mahal. Baka kailangan lang niyang mapag-isa. Alam mo naman si Mama." "Pero nag-aalala ako, Andre. Sinubukan ko siyang pigilan pero ayaw niyang makinig. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya." "Marina," mahinahon niyang sabi, "she's a grown woman. Uuwi rin yon. Huwag mo nang masyadong isipin. I have to go. May isa pa akong meeting." Ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa at bumalik sa kanyang pribadong opisina. Sa ibabaw ng kanyang malaking mesa, sa tabi ng mga dokumento at mamahaling pluma, ay may isang litrato. Isang litrato niya kasama ang kanyang ina, si Donna Estela, noong siya ay bata pa. Nakangiti sila pareho. Isang pamilyar na kirot ng konsensya ang kanyang naramdaman. Kailan nga ba ang huling beses na kinausap niya nang matagal ang kanyang ina? Kailan ang huling beses na ngumiti ito nang ganoon sa kanya? Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Maraming trabaho, masyadong maraming trabaho. Gabi na nang makauwi si Andre. Naabutan niya si Marina sa kanilang engrandeng sala, umiiyak ng tahimik. "Mahal,
Anong problema? Tanong niya habang lumalapit at niyayakap ito. Hindi pa rin umuuwi si Mama, sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Kasalanan ko ito. Siguro ay may nasabi akong hindi niya nagustuhan. Sinusubukan ko naman ang lahat para maging mabuting manugang, Andre, pero parang laging kulang. Hinaplos ni Andre ang buhok ng asawa. Shh! It's not your fault. Si Mama lang talaga ang mahirap intindihin minsan. Naghanda si Marina ng isang marangyang hapunan para sa kanilang dalawa. Habang kumakain sila, patuloy nitong sinisisi ang sarili sa pagtatampo ni Donna Estela. Napakagaling ni Marina sa pagpapakita ng kahinaan sa pagiging biktima. At si Andre, gaya ng dati, ay nahulog sa bitag na yon. I'll talk to her as soon as she gets back. Pangako niya, hinawakan ang kamay ni Marina sa ibabaw ng mesa. Aayusin ko to. Ngumiti si Marina, isang matamis na ngiti na laging nagpapagaan ng kanyang loob. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang lahat ng pag-aalala. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila sa veranda, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero, ngunit nakita niya ang pangalan sa ilalim nito, Yaya Glo, ang kanilang matagal ng kasambahay, ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. May kaba siyang sinagot ito. Yaya, bakit napatawag ka? Sir Andre! Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig, puno ng hindi maipaliwanag na takot. Si Ma'am Estela, hindi pa rin po siya umuuwi. Kalma lang, Yaya. Nagtampo lang siguro. Uuwi rin yon. Sir, pagpapatuloy ng matanda, humihikbi na ngayon. Hindi po ninyo naiintindihan. Sa lahat ng taon na nagsilbi ako sa pamilya ninyo, kilala ko po si Ma'am. Natahimik si Andre, nakikinig. Hindi po siya umaalis nang hindi dala ang kanyang lumang Biblia, sir. Iyon po ang laging niyang hawak-hawak. Naramdaman ni Andre ang unti-unting panlalamig sa kanyang buong katawan. Sir Andre, naiwan po ang Biblia sa ibabaw ng kama niya. Ang mga huling salita ni Yaya Glo ay tumatak sa isip ni Andre na parang isang malamig na bakal. Naiwan po ang Biblia sa ibabaw ng kama niya. Parang may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Ang lumang Bibliyang iyon ay karugtong na ng buhay ng kanyang ina. Dala niya iyon saan man siya magpunta. Sa loob ng mga pahina niyon ay naroon ang mga tuyong bulaklak mula sa hardin ng kanilang lumang bahay, mga litrato ni na Amelia at ng kanyang yumaong ama. Imposibleng iwan niya iyon. Salamat sa tawag, Yaya. Ako na ang bahala, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sariling boses bago ibaba ang telepono. Sino yon, mahal? Tanong ni Marina. Ang mga mata ay puno pa rin ng kunwaring pag-aalala. Si Yaya Glo. Maikli niyang sagot. Tumayo siya. May kailangan lang akong tingnan. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Marina. Naglakad siya ng mabilis patungo sa security room ng mansyon. Isang maliit at malamig na silid na puno ng mga monitor na nagpapakita ng bawat anggulo ng kanilang malawak na ari-arian. I-playback mo ang lahat ng CCTV footage mula kaninang umaga, particular sa main gate at sa pasilyo papunta sa kwarto ni Mama. Utos niya sa security personnel na naka-duty. Yes, sir. Mabilis na sagot ng lalaki at nagsimulang mag-type sa keyboard. Pinanood ni Andre ang mga screen. Nakita niya ang pagdating at pag-alis ng mga hardinero. Nakita niya ang delivery van. Nakita niya si Marina na naglalakad sa hardin. Ngunit walang kahit anong bakas ng kanyang ina. Sir, sabi ng tauhan, may pag-aalangan sa boses. May problema po sa footage mula sa hallway camera malapit sa kwarto ni Ma'am Estela. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Corrupted po ang file. Hindi ma-access. Napatingin ng masama si Andre. Corrupted? Paanong nangyari yan? This is a state-of-the-art system. Hindi ko rin po masabi, sir. Parang sinadya pong i-delete o i-corrupt. Pero kailangan po ng access code para magawa yon. Sino ang may access code?
Siya ang head of security. At si Marina, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Pilit niyang iwinak si Iyon. Imposible. Bakit gagawin yun ni Marina? Bumalik siya sa sala. Naabutan niyang nag-uusap sina Marina at Edgar sa may pintuan. Pareho silang natigilan at napatingin sa kanya ng may halong gulat. May problema ba? Tanong ni Andre. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa. Wala. Mahal, sagot ni Marina. Mabilis nang ngumiti. Inuutusan ko lang si Edgar na ihanda ang sasakyan bukas. Baka gusto kong bisitahin ang mga kaibigan ko para na rin malibang at hindi masyadong mag-isip tungkol kay Mama. Tumingin si Andre kay Edgar. Edgar, may napansin ka bang kakaiba kaninang umaga? Wala po, sir. Mabilis na sagot ng driver. Nakayuko. Nasa garahe lang po ako buong umaga. Nililinis ang mga sasakyan. Ganon ba? Sabi ni Andre. Dahil ang footage ng kamera sa pasilyo ay nasira at sa tingin ng security, sinadya ito. Sa isang iglap, nakita niya iyon. Isang mabilis na pagbabago sa mga mata ni Edgar, takot. At sa mukha ni Marina, pagkataranta, bago ito mabilis na napalitan ng luha. Ano ang gusto mong palabasin, Andre? Humihikbing tanong ni Marina. Na may kinalaman ako sa pagkawala ng iyong ina? Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Muli, ginamit nito ang mga luha, ang sandata nito laban sa kanya. At muli, nagsimulang lumambot ang puso ni Andre. Baka nag-overthink lang siya. Baka dala lang ng pag-aalala. Hindi sa ganoon, mahal. Pasensya na. Sabi niya, kahit na may isang bahagi sa kanyang isip na sumisigaw na may mali. Umalis si Andre para magpahangin sa labas. Habang naglalakad siya sa malawak nilang driveway, napahinto siya sa tapat ng isa sa mga company car, ang sasakyang laging gamit ni Edgar para ihatid si Marina. May isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin, isang mahabang gasgas sa gilid ng pinto sa likuran. Bago ito. Alam niya dahil personal niyang inilabas ang sasakyang yon sa kasa noong nakaraang buwan. Walang kahit isang galos. Lumuhod siya at hinaplos ang gasgas. Mukhang minadali. Parang may isinadsad sa pader o sa isang magaspang na bagay. Tumingala siya at tumingin sa bintana ng kanilang mansyon. Nakita niya ang anino ni Marina na sumisilip sa kurtina. Nang mga sandaling iyon, ang maliit na binhi ng pagdududa sa kanyang puso ay nagsimulang mag-ugat at lumaki. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, pumutol sa katahimikan ng gabi. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siya bago ito sagutin. Hello, this is Andre Mura. Mr. Mura, sabi ng isang babae sa kabilang linya, isang boses na formal at walang emosyon. Tumatawag po ako mula sa San Lazaro Public Hospital. Mayroon po kaming pasyente ritong natagpuan sa isang basurahan sa may payatas. Isang matandang babae, walang pagkakakilanlan. Nanigas si Andre sa kanyang kinatatayuan. Wala po siyang ibang sinasabi. Pagpapatuloy ng babae. Paulit-ulit lang niyang binabanggit ang isang pangalan. Anong pangalan? Hirap na tanong ni Andre. Amelia. Amelia. Ang pangalang iyon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Andre. Nag-alis ng lahat ng hangin mula sa kanyang mga baga. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala, tinabunan ng trabaho, ng mga kontrata at ng pilit na paglimot. Pipapunta na ako, nanginginig niyang sabi sa telepono bago ito ibaba. Hindi na siya nagpaalam kay Marina. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya patungo sa kanyang sports car. Ang puso niya ay kumakarera, kasabay ng makina ng sasakyan. Bawat metro na tinatahak niya palayo sa kanilang marangyang subdibisyon ay tila paglalakbay patungo sa ibang mundo. Ang malawak at malinis na mga kalsada ay napalitan ng makikitid at magugulong eskinita. Ang mga nagniningning na gusali ay naging mga kinakalawang na yero
at mga konkretong pader na puno ng bandalismo. San Lazaro Public Hospital, ang pangalan pa lang, ay nagpapahiwatig na ng kahirapan at desperasyon. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang madilim na parking lot. Pagbaba niya, ang amoy ng gamot, sakit, at paghihirap ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa ospital. Ang emergency room ay puno ng mga taong umiiyak, dumadaing, at nagmamakaawa. Ang sahig ay marumi. Ang mga dingding ay naninilaw. Ito ang mundo kung saan itinapon ang kanyang ina. Mabilis niyang nilapitan ang nurses station. Nasaan ang pasyenteng natagpuan sa payatas? Ang matandang babae? Tanong niya. Hirap na itago ang panginginig sa kanyang boses. Tiningnan siya ng nurse mula ulo hanggang paa. Marahil ay nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang lalaking nakasuot ng designer suit sa lugar na yon. Ward C, kama bilang 7, sabi nito. Itinuro ang isang mahabang pasilyo. Bawat hakbang ni Andre sa pasilyong yon ay parang pabigat ng pabigat. Bawat kama na kanyang madaanan ay may kwento ng pagdurusa. At sa dulo ng pasilyo, sa kama bilang 7, nakita niya ito. Nakita niya ang kanyang ina. Nakatulala lamang ito sa kawalan. Ang kanyang dating maayos na buhok ay gusot-gusot at may mga tuyong dahon. Ang kanyang damit, isang mamahaling bestida na regalo niya, ay punit-punit at puno ng putik. May mga galos sa kanyang mukha at mga pasa sa kanyang braso. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang kanyang mga mata. Walang laman, walang kinang, walang pagkilala. Mama? Mahinang tawag ni Andre. Hindi lumingon si Donna Estela. Nagpatuloy lang ito sa pagtitig sa blangkong pader. Dahan-dahang lumapit si Andre. Umupo siya sa gilid ng kama. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito. Sa sandaling dumampi ang kanyang balat sa balat nito, biglang nagbago ang anyo ni Donna Estela. Nanlaki ang kanyang mga mata sa purong takot. Binawi niya ang kanyang kamay na parang napaso. "Huwag!" Sigaw nito. Ang boses ay basag at paos. "Huwag mo akong sasaktan! Tulad kanila. Masasama kayo." Itinulak niya si Andre palayo. Pinilit niyang umatras sa kama. Sumiksik sa pader na parang isang hayop na nasukol. "Mama, ako to. Si Andre. Anak mo." Pakiusap niya. Naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit hindi siya narinig ng ina. "Amelia? Nasaan si Amelia?" Kinuha nila ang pera ni Amelia. Paulit-ulit niyang bulong. Niyayakap ang sarili habang umiiling-iling. Dumating ang isang doktor. "Mr. Mura, I presume." "Anong nangyayari sa kanya?" Tanong ni Andre, hindi maalis ang tingin sa kaawa-awang kalagayan ng ina. "She's suffering from severe psychological trauma, Mr. Mura." Paliwanag ng doktor. "It's causing temporary amnesia and paranoia. Based on her condition, she was not only abandoned, she was assaulted." Assaulted, inatake. Ang salitang yun ay umalingaw-ngaw sa isip ni Andre. Ang mga pasa, ang mga galos, ang takot sa mga mata nito. Sino ang gumawa nito sa kanya? Ang mga salita mula sa kanyang isip ay bumalik. Corrupted na file. Gasgas sa sasakyan. Ang takot sa mga mata ni Edgar. Ang mga luha ni Marina. "Mr. Mora, kailangan ko siyang ilipat sa isang pribadong ospital." Mabilis na sabi ni Andre. Habang inaasikaso ang paglipat, nanatili si Andre sa tabi ng ina. Hindi na niya ito sinubukang hawakan. Pinanood lang niya ito habang patuloy itong bumubulong-bulong sa kanyang sariling mundo. "Pera? Amelia? Wag, Marina." Narinig niya ito, mahina, ngunit malinaw. Ang pangalan ng kanyang asawa. Huwag, Marina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang pagtatampo, ang pag-alis, ang sirang CCTV, ang kasinungalingan. Isinakay nila si Donna Estela sa ambulansya. Bago sumunod, humarap si Andre sa doktor.
Sino ang nagdala sa kanya rito? Tanong niya. Isang mangangalakal ng basura, sir. Siya raw ang nakakita sa kanya kaninang umaga. Nasaan siya ngayon? Umalis na po. Pero iniwan niya ito. Sabi ng doktor, iniabot kay Andre ang isang marumi at pamilyar na bagay. Ang sutlang alampay na ibinigay niya sa kanyang ina. Ang tali na ginamit sa kanya. Habang nasa biyahe, mahimbing na natutulog si Donna Estela dahil sa gamot na ibinigay sa kanya. Ngunit kahit sa kanyang pagtulog, hindi siya matahimik. Narinig muli ni Andre ang mga salitang binubulong nito. Pera. Amelia. Wag Marina. Ang mga salitang binulong ni Donna Estela sa ambulansya ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Andre habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan pabalik sa mansyon. Pera. Amelia. Wag. Marina. Hindi na ito isang simpleng hinala. Isa na itong akusasyon, isinambit mula sa isang isipang sinira ng matinding takot. Nang makarating siya sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang home office. Hindi niya pinansin ang mga tawag at text ni Marina. Ang kailangan niya ay katahimikan. Ang kailangan niya ay mga kasagutan. Binuksan niya ang kanyang laptop at hinanap ang mga files ng Amelia's Fund. Isa itong pribadong foundation na itinatag ng kanyang ina. Maraming taon na ang nakalipas. Ito ay para suportahan ang mga batang may malubhang karamdaman. Isang pag-alaala sa kapatid niyang hindi niya gaanong nakasama. Dahil sa sobrang abala at marahil dahil sa sakit ng alaala, ipinaubaya na niya ang pamamahala nito kay Marina. Aalagaan ko ito na parang sarili kong anak. Mahal. Iyon ang pangako ni Marina noon. Tiningnan ni Andre ang mga financial statement. Sa unang tingin, mukhang maayos ang lahat. Malalaking donasyon sa mga kilalang ospital, mga charity event, mga resibong nakapangalan sa foundation. Ang lahat ay perpekto. Masyadong perpekto. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ina. Pera. May mali sa pera. Tinawagan niya si Mr. David Reyes, isang matanda at mapagkakatiwalaang auditor na matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya bago pa man dumating si Marina sa buhay niya. David, I need a favor. Isang emergency, sabi ni Andre sa telepono. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Kailangan kong ipa-audit ang lahat ng transaksyon ng Amelia's Fund sa loob ng huling 2 taon. I need it by tomorrow. Andre, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ng matanda. Just do it for me, David. I'll pay you triple. I need to know where every single centavo went. Magdamag na hindi natulog si Andre. Umupo siya sa kanyang opisina, umiinom ng matapang na kape at hinihintay ang tawag ni David. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Tumingin siya sa litrato ng kanyang kapatid na si Amelia sa kanyang mesa. Isang batang babaeng may matamis na ngiti. Isang ngiting hindi na niya muling makikita. At ngayon, ang alaala nito ay dinudungisan. Kinaumagahan, tumawag si David. Andre, may problema, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Maraming mga transaksyon na mukhang lihitimo sa papel. Pero nang itrace ko ang mga account number ng mga supplier at beneficiary, karamihan sa mga ito ay humahantong sa iisang shell corporation. Isang kumpanyang walang operasyon, walang opisina, isang kumpanyang itinatag para lang tumanggap ng pera. Naramdaman ni Andre na nanuyo ang kanyang lalamunan. Kaninong pangalan ang nakarehistro sa kumpanyang yan? Iyan ang masamang balita, Andre. It's registered under a holding company. Mahirap i-trace, but I dug deeper. Nakuha ko ang pangalan ng nag-iisang incorporator at presidente ng shell company na yon. Huminto sandali si David na tila nag-aatubili. David, sabihin mo sa akin, mariing utos ni Andre. Ang pangalan niya, sabi ni David, ay Edgar Pascual. Edgar Pascual. Ang pangalan ay parang isang bomba
na sumabog sa loob ng kanyang ulo, si Edgar, ang kanilang tapat na driver, ang kanang kamay ni Marina, ang lalaking kasama ni Marina sa silid-aklatan. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang pagnanakaw, ang pagsira sa CCTV, ang pagtatangkang itago ang ebidensya. Ginagamit ni Marina si Edgar para ubusin ang pondo ng kanyang kapatid at ang kanyang ina. Nahuli sila ng kanyang ina. Iyon ang dahilan. Iyon ang dahilan kung bakit sinaktan nila ang isang walang kalaban-laban na matanda. Isang galit na hindi pa nararamdaman ni Andre ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ito ay isang galit na nag-ugat, hindi lang sa panloloko, kundi sa pagtatraidor sa pinakasagradong alaala ng kanilang pamilya. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Nakita niya si Marina sa sala, nagbabasa ng isang fashion magazine na tila walang anumang problema sa mundo. "Good morning, mahal." Bati nito sa kanya, may matamis na ngiti. "Maayos na ba ang pakiramdam mo? Masyado kang nag-aalala." Tinitigan lang siya ni Andre. Ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat, ay isang halimaw na nakasuot ng maskara ng isang anghel. Bumalik siya sa kanyang opisina nang walang imik at nilakang pinto. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. May isa pa siyang taong matatawagan, isang pribadong investigador na may utang na loob sa kanya. "Hello, Marco?" sabi ni Andre sa telepono. Ang boses ay malamig at matigas na parang yelo. "I have a job for you. I want you to dig up everything you can find on two people. My wife, Marina, and my driver, Edgar Pascual. I want to know everything. Their past, their connections, everything." May katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Marco. "Are you sure about this, Andre?" Tumingin si Andre sa litrato ni Amelia at pagkatapos ay sa litrato ng kanyang ina na nasa ospital, ang mukha ay puno ng takot. "I've never been more sure in my life." Para kay Marina, ang bawat araw ay isang pag-arte. At sa mga nagdaang araw, pakiramdam niya ay malapit nang bumagsak ang telon. Napapansin niya ang pagbabago kay Andre. Hindi na ito ang asawa niyang madaling makuha sa isang ngiti o sa ilang patak ng luha. Ang mga mata nito ay naging malamig. Ang mga tanong ay naging matalas. Palagi itong nakakulong sa opisina. May mga kausap sa telepono na hindi niya kilala. Isang hapon, habang nagpapanggap siyang nag-aayos ng mga bulaklak sa sala, nakita niyang nakatitig sa kanya si Andre mula sa pinto ng opisina nito. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit ang mga mata nito ay parang sinusuri ang kanyang buong kaluluwa. Mabilis siyang ngumiti, ang kanyang signature, sweet smile. "Mahal, may problema ba?" Hindi sumagot si Andre. Tinalikuran lang siya nito at isinara ang pinto. Nabitawan ni Marina ang gunting. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Alam na ba niya? Imposible. Maingat sila ni Edgar. Perpekto ang kanilang plano. Ang matanda ay nawala sa tamang oras. Walang ebidensya. Ngunit ang takot ay naroon. Gumagapang na parang isang ahas sa kanyang tiyan. Kinailangan niyang makausap si Edgar. Gamit ang isang burner phone na laging nasa ilalim ng kanyang kama, tinawagan niya ito. "Magkita tayo. Sa parking lot ng mall. 30 minutes, utos niya. Nang magkita sila sa isang madilim na sulok ng parking lot, agad na bumungad sa kanya ang pagkataranta sa mukha ni Edgar. "Marina, kailangan na nating umalis." Sabi nito, hinawakan ng kanyang braso. May nararamdaman akong hindi maganda. Si Sir Andre, iba na ang mga tingin niya sa akin. Parang alam na niya. "Huwag kang tanga, Edgar." Pabulong na sigaw ni Marina. Binawi ang kanyang braso. Walang alam si Andre. Masyado niya akong mahal para pagdudahan. Nag-aalala lang siya sa nanay niya. "Pero paano kung magsimulang magsalita ang matanda?" Giit ni Edgar. "Hindi yun magaganap. Sinabi ng source ko sa ospital na wala pa rin itong maalala. At kahit pa may maalala siya, sino ang paniniwalaan ni Andre?
Isang ulyanin na matanda o ang asawa niya? Ngunit kahit siya, hindi na sigurado sa sagot sa tanong na yon. Ang Andre na nakikita niya ngayon ay hindi na ang lalaking bulag sa pag-ibig. Kailangan ko pa ng kaunting panahon, sabi ni Marina, mas para sa sarili niya kaysa kay Edgar. Malapit na nating makuha ang huling malaking halaga mula sa pondo. Pagkatapos noon, mawawala na tayo. Magkasama. Hinawakan niya ang pisngi ni Edgar. Magtiwala ka lang sa akin. Mahal ko. Gaya ng dati. Ngunit nang bumalik siya sa mansyon, isang nakakakilabot na tanawin ang kanyang naabutan. Dinala ni Andre ang ina nito pauwi. Nakaupo si Donna Estela sa isang wheelchair sa gitna ng sala, kasama ang isang private nurse. Tulala pa rin ang matanda. Ngunit nang makita siya ni Donna Estela, nakita ni Marina ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng pagkilala at takot. "Oh my God, Mama," sabi ni Marina. Tumakbo palapit na parang isang nag-aalalang manugang. "Andre, bakit hindi mo sinabi? Sana ay nakapaghanda ako." Hinawakan niya ang kamay ni Donna Estela. Malamig ito at naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito. "Kamusta na po kayo, Mama? Nag-alala kami sa inyo," sabi niya. Gamit ang pinakamalambing niyang boses, dahan-dahang tumingin sa kanya si Donna Estela. Ang mga labi nito ay nanginig. Walang salitang lumabas. Para subukan ang sitwasyon, yumuko si Marina, malapit sa tainga ng matanda. Tinitiyak na hindi siya maririnig ng nurse o ni Andre na papalapit na. Isang maling salita. Bulong niya, ang bawat salita ay may lason. At sisiguraduhin kong hindi lang sa basurahan ang susunod mong hantungan. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ng matanda. Ngumiti siya. Kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo, nakatayo na si Andre sa kanyang likuran. Ang mukha nito ay madilim na parang isang paparating na bagyo. "Ano ang sinasabi mo sa aking ina, Marina?" Tanong nito. Ang boses ay malamig at walang anumang bahid ng pagmamahal. Ang tanong ni Andre ay bumagsak sa gitna ng sala na parang isang blok ng yelo, pinapalamig ang buong paligid. Mabilis na kumilos ang isip ni Marina. Hinahanap ang tamang kasinungalingan. Ngumiti siya, isang ngiting pilit at tumayo para harapin ang kanyang asawa. "Wala, mahal," malambing niyang sabi. Sinusubukang abutin ang braso ni Andre, ngunit umiwas ito. "Sinasabi ko lang kay Mama na natutuwa akong nakabalik na siya. Naaalagaan natin siya." Tinitigan siya ni Andre, isang mahaba at mapanuring titig. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Marina ng tunay na takot. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na ang kanyang asawa. Isa itong estranghero. "I see." Yun lang ang sinabi ni Andre bago tumalikod at bumalik sa kanyang opisina. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang malamig na bilangguan. Halos hindi na lumalabas si Andre sa kanyang opisina. Kapag nagkakasalubong sila, para lang siyang hangin. Nagpadala siya ng mga bagong security personnel, mga taong hindi kilala ni Marina, at pinagbawalan si Edgar na pumasok sa loob ng bahay. Alam ni Marina na malapit na. Ang lambat ay unti-unti nang sumisikip sa kanyang paligid. Isang gabi, habang hindi mapakali sa kanyang silid, nakatanggap siya ng isang panic-stricken na text mula kay Edgar. "Marina, may mga taong nagtatanong tungkol sa akin sa dati kong tinitirhan. Mga kapitbahay, mga kamag-anak, kailangan na nating umalis." Ngayon na, hindi na siya nag-reply. Ang kailangan niya ay ang huling piraso ng kanyang plano, ang mga alahas na nakatago sa vault ni Donna Estela. Iyon ang kanyang retirement fund. Iyon ang kanyang ticket palabas. Hating gabi, nang sigurado siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kanyang biyenan. Nakita niya ang matanda na mahimbing na natutulog. Ang dibdib nito ay marahang tumataas baba. Sa isang sulok, ang private nurse ay nakayuko at natutulog sa kanyang upuan. Ito na ang kanyang pagkakataon.
Dahan-dahan siyang lumapit sa pader kung saan nakatago sa likod ng isang painting ang vault. Alam niya ang kombinasyon. Minsan niya itong nakita nang buksan ito ni Estela. Ngunit pagpihit niya sa dial, hindi ito bumukas. Pinalitan ng kombinasyon. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Sinubukan niya ulit. Walang nangyari. Hinahanap mo ba ito? Isang boses mula sa likuran niya ang halos magpatalon sa kanya sa gulat. Paglingon niya, nakatayo si Andre sa may pintuan. Ang dilim ay nagbibigay diin sa galit sa kanyang mukha. Sa isang kamay, hawak niya ang isang malaking brown envelope. Andre, anong ginagawa mo rito? Nauutal niyang tanong. Tinitingnan ko lang kung okay si Mama. Huwag ka nang magsinungaling, Marina, sabi ni Andre. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Dahan-dahan. Siyang naglakad papasok sa silid. Tapos na ang pag-arte. Lumapit siya sa coffee table sa gitna ng silid. Ibinagsak niya ang envelope. Kumalat ang laman nito sa ibabaw ng mesa. Ang mga litrato. Mga litrato nila ni Edgar. Magkayakap sa isang murang apartment. Kuha ilang linggo na ang nakalipas. Mga litrato nila sa isang beach resort sa Batangas noong sinabi niyang binibisita niya ang kanyang may sakit na tiyahin. Mga litratong magkasama sila mula pa maraming taon na ang nakalipas bago pa niya makilala si Andre. Kasunod ng mga litrato ay mga dokumento. Kopya ng bank statement ng shell company ni Edgar. Kopya ng mga email nila kung saan pinaplano nila ang pagnanakaw. Ang buong maruming katotohanan. Napaatras si Marina, hindi makapagsalita. Ito na, ang katapusan. Ang investigador na kinuha ko ay mas magaling kaysa sa inaakala mo, sabi ni Andre. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Nalaman niya ang lahat. Ang relasyon ninyo ni Edgar bago pa man tayo magkakilala. Ang plano ninyong gamitin ako, ang pamilya ko. Napatingin si Marina sa kama. Nakita niyang gising na si Donna Estela. Nakatingin ito sa kanya. Hindi na may takot, kundi may awa. Ibinalik ni Marina ang tingin niya kay Andre. Ang lalaking minsan ay naging sunod-sunuran sa kanya. Nalaman ko rin ang tungkol sa Amelia's Fund. Pagpapatuloy ni Andre, dinampot ang isang dokumento. Ninakaw ninyo ang pera para sa mga batang may sakit. Ninakaw ninyo ang pera para sa alaala ng kapatid ko. Sa wakas, nagsalita si Marina. Ang boses ay desperado. Andre, pakinggan mo ako. Magpapaliwanag ako. Hindi siya pinansin ni Andre. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan, Marina. Sabi niya, ang boses ay halos pabulong na. Ang pagnanakaw kaya kong tanggapin. Ang panloloko kaya kong tanggapin. Pero sabihin mo sa akin, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Marina. Bakit kailangan mong saktan ang nanay ko? Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang mukha ng kanyang asawa. At sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na mas malala pa sa galit. Pagkasuklam. Dahan-dahan, inilabas ni Andre ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ipaliwanag mo ito, sabi niya, hindi sa kanya, kundi sa mga pulis na nasa kabilang linya na at sa buong mundo na malapit nang makarinig. Ipaliwanag mo, at ang nanay ko? Tanong ni Andre, ang bawat salita ay mabagal at mabigat na parang mga bato. Ano ang ginawa niya sa inyo? Ano ang kasalanan niya? Dito, sa wakas, ay nakita ni Marina ang pagkakataong manakit. Ang huling paraan para mag-iwan ng lason. Ang nanay mo? Ngumisi siya. Isang nangising puno ng panunuya. Ang santa-santitang si Donna Estela. Akala mo ba mahal ka niya? Isa ka lang tropeo sa kanya. Ang tagapagmana ng Mora Empire. Sagabal siya sa lahat, Andre. Palagi siyang nakatingin, palaging nanghuhusga, na parang alam niya na hindi ako karapat-dapat para sa gintong anak niya. Lumapit siya kay Andre. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal ng kinimkim.
Oo, kami ang may gawa sa kanya. Dahil nahuli niya kami. At ano ang gusto mong gawin namin? Hayaan siyang sirain ang lahat ng pinaghirapan namin. Itinapon namin siya kung saan siya narara. Kasama ng mga basura. Dahil iyon lang naman ang tingin niya sa akin. Hindi ba? Isang basura na pumasok sa pamilya ninyo. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng panloloko, lumabas ang totoong nararamdaman niya. Inggit, poot. Isang malalim na galit sa mundo na pakiramdam niya'y hindi siya tinanggap. Hindi na kumibo si Andre. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pagtatraidor ay namuo sa kanyang mukha sa isang malamig at nakakatakot na kalmado. Itinaas niya ang kanyang telepono. Narinig na niyo ba ang lahat ng yon, detective? Sa labas ng silid, sa pasilyo, narinig nila ang mga yabag ng maraming tao. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama ang isang lalaking naka-plain clothes. Natigilan si Marina. Ang lahat ng tapang ay biglang nawala. Napalitan ng purong, hindi na matatagong takot. Marina Mora, arestuhin ka namin para sa mga kasong frustrated murder, kidnapping, at large-scale fraud, deklara ng detective. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin to! Sigaw ni Marina, sinusubukang umatras. Andre, please, patawarin mo ako. Mahal kita. Nagkamali lang ako. Ang mga salitang mahal kita ay wala ng anumang bigat. Ang mga luha niya ay wala ng anumang bisa. Habang pinupusasan ng mga pulis ang kanyang mga kamay, tumingin siya kay Andre, nagmamakaawa sa huling pagkakataon. Ngunit ang tanging nakita niya sa mga mata ng lalaking minsan ay sumamba sa kanya ay isang blangkong pader. Isang pulis ang pumasok muli sa silid. Sir, naaresto na rin po namin si Edgar Pascual sa gate. Sinusubukan niyang tumakas. Dinala nila si Marina palabas ng silid. Habang dumadaan siya kay Andre, huminto siya. Magsisisi ka, Andre. Bulong niya, ang boses ay puno ng kamandag. Mabubuhay kang mag-isa. Hindi sumagot si Andre. Pinanood niya itong ilabas ng kanyang mga tauhan. Pinanood niya ang pagtatapos ng isang malaking kasinungalingan na bumuo sa kanyang buhay sa loob ng 5 taon. Nang mawala na ang mga pulis at si Marina, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Donna Estela. Naiwan si Andre na nakatayo sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga ebidensya ng pagtatraidor. Ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan ay isa na ngayong crime scene. Ang babaeng minahal niya ay isang kriminal. At ang ina na kanyang pinabayaan ay nasaktan ng dahil sa kanya. Dahan-dahan, ang lakas na ipinakita niya kanina ay nawala. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang kanyang mga tuhod ay lumambot. Napaluhod siya sa sahig. Doon, sa harap ng kanyang ina, sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay, ang dakilang si Andre Mora, ang abalang CEO, ang makapangyarihang pinuno, ay umiyak na parang isang batang nawawala at puno ng pagsisisi. Lumipas ang mga araw na parang isang malabong panaginip para kay Andre. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Marina ay naging pambansang eskandalo. Ang trahedya ng pamilya Mora ay nasa lahat ng pahayagan at programa sa telebisyon. Ibinenta niya ang karamihan sa shares niya sa kumpanya at pansamantalang ipinaubaya ang pamamahala sa kanyang pinagkakatiwalaang board. Hindi na mahalaga ang negosyo, hindi na mahalaga ang pera. Ang tanging mahalaga na lang ngayon ay ang babaeng nakaupo sa wheelchair sa tabi ng bintana, tahimik na nakatingin sa hardin. Sinubukan ni Andre ang lahat. Ipinagluto niya ang kanyang ina, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang araw, kahit na puro tungkol lang iyon sa mga abogado at sa kaso. Binasa niya ang paboritong libro ni Donna Estela. Ngunit madalas, isang blangkong tingin o isang tipid na tango lang ang kanyang natatanggap. Ang isip ni Donna Estela ay bumalik na, ngunit ang kanyang espiritu
ay basag pa rin. Isang pader na yelo ang nakapagitan sa kanilang dalawa. Isang pader na itinayo ng mga taon ng kapabayaan ni Andre at ng isang gabi ng matinding kataksilan. Isang hapon, habang tinutulungan niya itong uminom ng gamot, biglang nagsalita si Donna Estela. Ang unang buong pangungusap nito para sa kanya mula nang mangyari ang lahat. Bakit, Andre? Ang simpleng tanong na yon ay mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Huminto si Andre. Tiningnan niya ang kanyang ina. Ang mga mata nito, sa wakas, ay nakatitig ng diretso sa kanya, puno ng sakit na hindi maipaliwanag. Bakit mo hinayaang mangyari ito? Walang naisagot si Andre. Dahil tama, ito. Hinayaan niya. Naging bulag siya. Pinili niyang maniwala sa magagandang kasinungalingan sa halip na harapin ang masasakit na katotohanan. Umupo siya sa sahig sa tabi ng wheelchair ng ina, tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya kapag malungkot siya. Patawad, Mama. Sabi niya, ang boses ay basag. Patawad po. Doon, ibinuhos niya ang lahat. Inamin niya ang kanyang pagkukulang, ang kanyang pagiging abala, ang kanyang pagkabigo bilang isang anak. Inamin niya kung paano niya mas pinahalagahan ang imahe ng isang perpektong pamilya kaysa sa tunay na kalagayan ng sarili niyang ina. Naging abala ako sa pagbuo ng isang kaharian, Mama. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko namalayan. Ang reyna ng buhay ko, pinabayaan ko na pala. Umiyak siya ng walang tigil. Hindi para humingi ng simpatiya, kundi dahil sa wakas, naintindihan na niya ang lahat. Ang sakit na naramdaman ng kanyang ina ay hindi lang dahil sa ginawa ni Marina. Ito ay sakit na naipon mula sa bawat hindi nasagot na tawag, bawat nakalimutang kaarawan, bawat gabing nag-iisa ito sa malaking bahay. Naramdaman niya ang isang kamay na marahang humaplos sa kanyang buhok. Nanginginig, ngunit nariyan. Tumingala siya. Nakikita niya ang mga luha na dumadaloy din sa mga pisngi ni Donna Estela. Kasalanan ko rin, anak. Mahinang sabi nito. Hinayaan kong kainin ako ng lungkot. Hindi ako nagsalita. Natakot akong maging pabigat sa'yo. Sa sandaling iyon, ang pader na yelo sa pagitan nila ay nagsimulang matunaw. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi sila ang CEO at ang matandang ina. Sila ay isang ina at isang anak lamang, magkasamang nagdurusa, magkasamang naghahanap ng paraan para maghilom. Hinawakan ni Andre ang kamay ng kanyang ina. Mainit na ito ngayon. Itatama ko ang lahat, Mama. Pangako niya. Simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Ngumiti si Donna Estela, isang tunay at pagod na ngiti. Hindi ito isang ganap na pagpapatawad. Hindi pa. Alam nilang pareho na ang daan patungo roon ay mahaba at mahirap. Ngunit ito ay isang simula, isang pag-asa. Biglang, sa gitna ng kanilang katahimikan, nagsalita muli si Donna Estela. Ang boses ay mas malinaw na ngayon. Tumingin ito sa bintana, sa mga bulaklak na rosas sa hardin. Namimiss ko na ang mga bulaklak ni Amelia. Naintindihan ni Andre, iyon ang unang hakbang. Bukas, Mama, sabi niya, pinipigan ng marahan ang kamay nito. Bukas, aayusin natin ang kanyang hardin. Magkasama tayo. Sa labas, ang papalubog na araw ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag. Para kay Andre, ito ay hudyat na kahit sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, mayroon pa ring pag-asang naghihintay sa pagsikat ng bagong umaga. Sa tabi niya, isang mahinang salita ang kanyang narinig mula sa ina. Isang salitang matagal na niyang hindi naririnig sa paraang puno ng pagmamahal. Anak! Lumipas ang 6 na buwan. Ang kaso laban kina Marina at Edgar ay natapos na. Hinatulan sila ng habang buhay na pagkakakulong. Naging headline ito sa loob ng 1 linggo. Ngunit para kay Andre, isa na lang itong malayong ingay.
Isang kabanata ng kanyang buhay na sa wakas ay naisara na. Tinupad ni Andre ang kanyang pangako. Ibinenta niya ang malaking mansyon na puno ng masasamang alaala at bumili ng isang mas maliit ngunit mas maaliwalas na bahay sa probinsya, malayo sa gulo ng syudad. Ang bahay ay may malawak na hardin sa likod, isang hardin na dahan-dahan nilang binuhay muli ng kanyang ina. Ang Mora Tower ay nakatayo pa rin, ngunit hindi na siya ang hari nito. Paminsan-minsan na lang siyang bumibisita, mas pinipiling magtrabaho mula sa bahay para mabantayan ang pinakamahalaga niyang investment. Isang umaga, naabutan ni Andre si Donna Estela sa hardin. Hindi na ito naka-wheelchair. Nakatayo ito, gamit ang isang tungkod, habang marahang dinidiligan ng isang hanay ng mga puting rosas. Ang mga paboritong bulaklak ni Amelia. Mas malusog na ang kanyang ina. Bumalik na ang kulay sa mga pisngi nito at ang kislap sa kanyang mga mata. Ang mga linya ng lungkot sa mukha nito ay napalitan na ng mga guhit ng kapayapaan. "Magandang umaga, Mama." Bati ni Andre. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. "Magandang umaga, anak." Nakangiting sagot ni Donna Estela. Kinuha ang isang tasa. "Tingnan mo, namumukadkad na sila." Umupo sila sa isang bench na nakaharap sa hardin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi puno ng pag-unawa at kapanatagan. "Naalala ko noong bata ka pa," biglang sabi ni Donna Estela. "Palagi kang tumatakbo rito sa hardin kasama si Amelia. Hinahabol mo siya at pag nadapa siya, ikaw ang unang umiiyak." Ngumiti si Andre sa alaala. "Protective brother po kasi ako." "Oo," sabi ng kanyang ina, tumingin sa kanya. "Pero habang lumalaki ka, ang mundo mo ay lumaki rin. Ang kailangan mong protektahan ay dumami. Ang kumpanya, ang pangalan natin, ang asawa mo. At sa sobrang dami, nakalimutan mo na ang unang-una mong pinrotektahan." Tumango si Andre, tinatanggap ang katotohanan. "Patawad po, Ma." Hinawakan ni Donna Estela ang kanyang kamay. Ang mga kamay nito na dating nanginginig ay matatag na ngayon. "Tapos na yon, anak. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay narito ka." Sa di kalayuan, tumunog ang cellphone ni Andre. Nakita niya ang pangalan ng kanyang COO. Isang importanteng tawag tungkol sa isang bagong deal sa ibang bansa. Dati, ito ang klase ng tawag na hindi niya papalampasin kahit anong mangyari. Tiningnan niya ang telepono. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina. Pinatay niya ang tawag. "Hindi ba't importante yon?" tanong ni Donna Estela. "Mas importante ito," sagot ni Andre. Itinuro ang kanilang paligid. Ang hardin, ang kape, ang umaga. Ang simpleng sandali na kasama ang kanyang ina. Nagbuklat si Donna Estela ng isang lumang photo album na laging dala nito. Nakita nila ang mga litrato ng isang masayang pamilya. Si Andre bilang isang sanggol. Si Amelia na may nawawalang ngipin. Ang kanilang mga magulang na masaya at bata pa. May mga litratong masakit tingnan, ngunit sa halip na iwasan, tiningnan nila ito nang magkasama, pinag-usapan ang masasayang alaala at tinanggap ang mga mapapait. Habang papalubog ang araw, nanatili sila sa hardin. Ang ginintoang liwanag ay tumama sa kanilang mga mukha. Mahal kita, Mama," mahinang sabi ni Andre. Hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang katotohanang nagmumula sa isang pusong natutong magmahal muli ng tama. Ngumiti si Donna Estela, isang ngiting puno ng kapayapaan at pagmamahal na walang kapantay. Tumingin ito sa kanyang anak, ang kanyang Andre. "Mahal din kita, anak ko." Hindi ito ang perpektong pagtatapos na tulad ng sa mga fairy tale. May mga peklat pa rin sa kanilang mga puso na hindi na kailanman mabubura. Ngunit habang magkasama silang nakaupo roon, pinapanood ang paglubog ng araw, alam nilang pareho na ito ay isang tunay na simula. Isang simula na itinayo, hindi sa yaman o sa kapangyarihan,
kundi sa pundasyon ng pagpapatawad, pagtanggap, at walang hanggang pagmamahal ng isang pamilya.